Hapon na nang makarating ang tatlong magkakaibigan na sina James, Elon at Lance sa probinsya ng South Cotabato. Naroon sila para asikasuhin lang ang pinapatayong bahay ng pamilya ni Lance. Kumbaga, nagpasama lang ito sa dalawa niyang kaibigan dahil hindi siya sanay ng lumakad mag-isa. Lalo pat sobrang layo na nito sa Maynila. Inabot na sila ng gabi dahil naligaw sila sa paghahanap. Hindi na kasi matandaan ni Lance ang tamang daan dahil matagal na rin mula nang huli silang nasa probinsyang yon. Bata pa lang kasi noon si Lance nang pumunta sila roon. Doon kasi nakatira ang kanilang lolo at lola. Nang mamatay ang dalawang matanda, ay nawalan na ng dahilan ng pamilya nila para manatili pa rin. Hanggang sa nakabili ang mga magulang ni Lance ng lupa at pinatatayuan ng bahay. Dahilan para magpabalik-balik na naman sila sa South Cotabato. At dahil dakilang tambay lang naman si Lance, siya ang napiling magbantay sa progreso ng bahay. Siya na rin ang nag-asikaso sakaling may mga dapat pang kailanganin. Di ba sabi nila, kapag naliligaw daw kailangan mong baliktarin yung damit mo? Gawin kaya natin. Suwestyon ng binatang si James. Hindi yan totoo, no? Kagagawan lang yan ng mga matatandang manyakis noong unang panahon. Sinasabi lang nila yan para kapag may kasama silang babae, maghuhubad para magbaliktad ng damit. Sus, style bulok! Sabi ni Elon na humitit pa ng tinatawag nilang vape. Kakaiba rin talaga utak mo, no? Gagana lang kapag katanghan ng laman. Buwelta naman ni James. Bakit? Totoo naman na hindi totoo yun eh. Yung pinsan ko nga naligaw sa Palawan. Hindi naman siya nagbaliktad ng damit pero nakauwi. Nasa kabaon nga lang. Sabi pa ni Elon, wala talaga itong balak manahimik kahit na walang kakwenta-kwenta na ang pinagsasasabi. Tarantado, makakawi talaga yun, patay na eh. Binatukan pa ni James si Elon. Oo nga pala pre. Ano nga pala nangyari dun sa pinsan mo? I mean, anong nangyari sa investigasyon? 2 years ago na rin yun, di ba? Sumabat na rin si Lance matapos higpitan ng tornilyo ng gulong. Naflatan kasi sila habang nasa biyahe. Yung sabi ng investigasyon, may nakaalitan daw yung pinsan ko na yun sa Palawan. Kaya pinagtatataga raw siya dahil dun. Lasog-lasog ang katawan eh. Wakwak ang tiyan. Paliwanag ni Elon. Di ba ang bait-bait ng pinsan mong yun? Palagi pa nga nagsisimba yun eh. Kaya paano may makakaawa yun? Sa itsura ng pinsan mo, kahit sa paking ko yun, magpapasalamat pa siguro yun. Natatawa na lang na sabi ni Lance. Alam mo Lance, kahit mabait ka, kapag natipuan ka ng mga siraulo, wala kang magagawa. Kapitbahay nga namin sa Tondo na baril eh. Ang sabi ng bumaril, wala lang, trip lang. Dagdag pa ni James. Pero alam nyo, sabi ng ibang mga tao sa Palawan na napagtanungan ng angkan ko, tsaka sabi rin ng mga kamag-anakan ko matatanda, baka raw aswang yung pumatay sa pinsan ko. Ang dami raw kasing bakas ng kalmot eh. Tsaka wakwak yung tiyan eh. Aswang lang daw gumagawa nun. Paliwanag pa ni Elon. Sandaling natahimik ang dalawa. Si Lance napaisip lang. Habang si James naman ay bigla na lang tumawa ng malakas. Aswang, ang potek. Ano ka, nasa shake, rattle and roll? Tinuwanan pa ni James si Elon. Para kang tanga James. Naniniwala ka nga sa balibaliktad na damit eh. Tapos duda ka sa aswang. Utak mo talaga may ubo, no? Buwelta naman ni Elon. Nanahimik lang si James nang umamba si Elon ng sipa. Ay, yung aswang na yan, uso yan dito sa Cotabato nung bata ko. 5:00 pa lang ng hapon eh, dati. Dapat nasa bahay na kami. May aswang daw kasing gumagala. Isa-isang pinapasok ni Lance sa mga tools na kanyang ginamit. Ngayon kaya, meron pa? Tatawa pa sana uli si James sa tanong ni Elon. Ngunit pinigilan na lang nito. Hindi natin alam kung meron pa. Moderno na ngayon eh. Bugahan mo lang ng vape yun. Takot na nun. Pagbibiro ni Lance. O tara na, sakin na. Para mahanap na natin yung bahay namin. Dagdag pa nito. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang pansinin ni James ang maingay na makina ng sasakyan. Naiirita kasi ito tuwing naririnig yon. Pre, alam mo sa tingin ko, pinakailaman ng mga tao sa barko itong sasakyan mo eh. Karag ng karag yung tunog, nakakairita. Sabi ni James na nakahiga pa sa backseat. Kapal mo naman, nagreklamo ka pa.
Sinolo mo na nga yung likod eh. Napapailing na lang si Elon. Papayos ko to kay Mang Drilon pagdating. Ngumisi na lang si Lance. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan na nga silang inabutan ng dilim sa daan. Walang kahit na isang poste sa kalsada. Mabuti na lang ay malakas ang ilaw ng sasakyan, kaya kahit paano ay nakikita pa nila ang daan. Mga ilang sandali lang ay biglang napaapak ng preno si Lance. Bigla na lang kasing may lumitaw na babae sa daan. Sa sobrang lakas ng preno ay muntika nang mapunta sa unahan si James. Laking pasalamat na lang ni Lance at Elon dahil pareho silang naka-seatbelt. Bad trip naman oh, ano ba yun? Inis na tanong ni James. Ngunit hindi sumagot si Lance at Elon. Nakatingin lang ang dalawa sa isang babae na nakatayo sa harap ng sasakyan. Makalipas lang ang ilang sandali ay humarap ang babae sa kanila. Dahil sa liwanag, nakita nila ang tila nagliliwanag din na kagandahan nito. Sandaling natulala ang dalawa. Hindi pa matatauhan ng mga yon kung hindi sila babatukan ni James. Agad silang bumaba at nilapitan ng babae sa pag-aalala na baka nasagi nila yon. Miss, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Lance habang pinagmamasdan ang sexing babae. Nakasuot kasi ito ng manipis na duster na kulay itim. Ayos lang ako. Sagot ng babae habang nakarap pa rin sa harapan ng sasakyan. Miss, bulag ka ba? Nandito kami sa gilid mo. May halong inis na sabi naman ni James. Hawak-hawak pa nito ang ulo na nauntog. Oo, bulag ako. Kaya hindi ko alam na may dadaan palang sasakyan. Pasensya na ha. Sagot ng babae. Napatakip ng bibig si James. Tinablan nito ng hiya kaya nanahimik na lamang. Bulag ka? Pero bakit ka nasa labas? Sakalang humarap ang babae dahil sa tanong na yun ni Elon. May pinuntahan kasi ako kaninang hapon. Kasama ko ang aso ko na nagsisilbi kong gabay. Kaso, iniwan niya ako. Kaya hindi ko alam kung saan ang tamang daan. Saad ng babae sa kanila. Ganun ba? Gusto mo tulungan ka namin? Ihatid ka namin kung saan ka nakatira. Masyado na kasing delikado tong lugar na ito eh. Baka mamaya masagasaan ka pa. O kaya may umatake sa iyong hayop. Kasi baka mapunta ka sa gubat. Nag-aalala si Lance. Naaawa siya sa babae dahil totoo nga naman na peligroso ang lugar. Sus, manyak na naman to. Uy, manimik ka James. Nagmamagandang loob lang ako eh. Sumimangot si Lance. Sige na miss, ihatid ka namin sa inyo. Ituro mo lang kung saan ang tirahan mo. Sabi naman ni Elon. Nakatira ako sa kapihan. Sitio 6, dulo. Oh, Lance, kapihan ka rin ba? Anong sityo ka nga? Tanong ni Elon na may halong pagkasabik. Ha? Sitio 2 ako eh. Sakto, isang lugar. Ihatid ka na namin. Total, isa lang naman yung way natin eh. Malapit na ba yun dito? Hindi ko alam eh. Okay ka lang ba, Lance? Bulag nga eh. Tapos itatanong mo kung malapit lang. Sarkastikong wika ni James. Tanging sorry na lamang ang nasabi ni Lance. Nawala sa isip niya ang kondisyon ng babae. Ganito na lang, isasakay ka namin sa van. Huwag ka mag-alala, hindi kami masamang tao. Nagkataon lang kasi itong si Lance eh. May bahay sila rito sa kapihan kaya sasabay ka na namin. Ang gagawin mo lang ay i-guide kami sa daan para alam namin kung saan ang eksaktong bahay mo. Saad naman ni Elon. Tila may dumaang anghel noong mga sandaling yon. Humangin ng malakas at ilang segundo silang natahimik. Bulag ako. Sagot uli ng babae. Ay, sorry. Oo nga pala. Napakamot na lang ng ulo si Elon. Bobo. Sabi naman ni James. Bago pa mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap, ay inalalay na nila ang babae papasok ng van. Katabi ni James ang babae sa likuran. Ngunit hindi naman yon kinakausap. Miss, ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Lance nang paandarin na nito ulit ang sasakyan. Tawagin niyo na lang akong Tasha. Tumango si Lance at Elon. Tasha, wala bang nabanggit ang pamilya mo sa'yo ng paglalarawan ng lugar ng kapihan? Ako kasi hindi ko nakabisado eh. Huling punta ko pa kasi doon, bata pa ako. Sabi ni Aling Martha, may arko daw ang kapihan. Ang sabi niya,
Kapag galing kang bayan at lumiko sa kaliwang kalsada at diniretso mo yon, madadaanan mo yung kanto ng kapihan. Madali lang daw siyang makita kasi nasa mismong gilid lang yun ng kalsada. Paliwanag ng babae. Tama naman yung dinaanan natin, di ba? Galing tayo ng bayan at kaliwa tayo. So, diretso lang pala tayo. Wika naman ni Eljon. Tinumbok lang ni Lance ang diretsong daan. Medyo binagalan lang niya ang pagpapaandar, dahilan para mas madali nilang makita ang sinasabi ng babae na arko. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakita na rin nila ang bukana ng kapihan. Huminto sila saglit para kumpirmahin. Nandito na tayo. Naamoy ko na yung tanim na kape. Sabi ng babaeng si Tasha. Bumaba sila at inalis ang mga nakaharang sa kanilang daanan. Medyo nagtataka lang sila dahil mukha namang abandonado ang bungad ng lugar. Wala pang ganitong arko nung bata pa ako. Pero pakiramdam ko, dito naman yon. Hindi ko lang sure kung bakit parang walang nakatira. Nakapamewang nasabi ni Lance habang nakatingin sa arko na hindi rin mabasa ang nakalagay. Nasunog kasi ang Sitio 1, 5 taon na nakakaraan. Magmula nun, mukha nang abandonado ang bungad ng kapihan dahil wala nang nakatira. Pero may mga nakatira pa naman sa ibang sitio. Paliwanag pa ni Tasha. Sige. Pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Lance. Tinahak nila ang kapihan. Nilagpasan na muna ni Lance ang sitio nila dahil mas kailangan nilang unahin ang babaeng si Tasha. Habang mabagal silang umaandar, napapansin nila na sobrang kakaunti lang ang nakatira sa kapihan. May mga kabahayan naman ngunit magkakalayo. Sa tansya ni Lance ay nasa 20 metro ang distansya. Bukod pa roon, walang kahit na isang poste ng ilaw. Kung walang ilaw ang kanilang sasakyan, ay malamang hindi sila makakapasok. Lubak-lubak pa ang ibang kalsada. May nakita silang karatula sa gilid. Nakalagay doon ay Sitio 6. Natuwa naman si Lance at Elon dahil doon. Tasha, nasa Sitio 6 na tayo. May nasabi ba sa'yo yung ali na sinasabi mo tungkol sa itsura ng bahay ninyo? Tanong ni Lance. Basta mansyon ang bahay namin. Malaki, malawak. Nagkatinginan si Lance at Elon. Habang sumenyas naman si James sa likuran na baliw ang babae. Pinaandar na lamang ni Lance ang sasakyan hanggang sa nakita nga nila ang isang malaking bahay na kung tawagin sa lugar na yon ay mansyon. Sa lahat kasi ng kabahayan na makikita sa kapihan, yun lang ang pinakamalaki at pinakakakaiba. Pre, totoo nga. Bulong na sabi ni Elon nang huminto na sila sa tapat. Tasha, bakit parang ang dilim ng mansyon nyo? I mean, may ilaw pero parang ang dilim pa rin. Sabi ni Lance. Mahirap ang kuryente dito sa 6. Hindi na kami inabot ng kuryente na nanggagaling sa 2 at 3. Malalaking gasera lang ang gamit namin. Sagot ng babae. Kaya pala. Tinulungan na nilang makababa ang babae. Nakatayo na sila sa mahaba at malaking gate. Maraming salamat sa paghatid nyo. Kung hindi dahil sa inyo ay baka kung saan na ako napadpad. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, pero kung papayagan nyo ako, sana tumuli muna kayo sa loob. Nang sa ganun ay mapagtimpla ko man lang kayo ng kape. Sabi ni Tasha sa tatlo. Nagtinginan na magkakaibigan. Ayon na sana ni James, pero nagkasundo naman si Lance at Elon. Sige. Nilalamig din kasi kami. Sagot ni Lance. Napakamot na lamang si James ng kanyang ulo. Sa bakuran pa lang ng mansyon ay hindi na komportable ang magkakaibigan. Ganun pa man, tinuloy pa rin nila ang pagpasok doon. Para kasi kay Lance, mas mainam na paunlakan nila ang imbitasyon ng babae, gayong tinulungan naman nila ito. Isa pa, gustong masiguro ni Lance kung si Tasha nga ba ang naging kababata niya noon. Sa biyahe pa lang kasi ay minumukha niya na ang babae. Kahawig na kahawig nito ang kababata niya noon na ang pagkakaalala niya lang ay Ana ang pangalan. Gusto ni Lance na tanungin si Tasha, pero palagay niya ay hindi pa yon ang tamang panahon. Maayos at malinis naman ang paligid ng mansyon, kahit na pinalilibutan na ito ng mga halaman. Malinis din naman ang sala nang sila ay makapasok. Yun nga lang, hindi ganon kaliwanag.
dahil ang nagsisilbi nilang ilaw ay mga naglalaki ang gasera na nakadikit sa pader. Para tayo nasa horror movie nito, pre. Pabulong na sabi ni Elon. Tumigil ka nga, baka mamaya marinig ka nila, baka ma-offend. Sabi naman ni Lance. Hindi na nagsalita si Elon, pero mas pinakatahimik noong mga sandaling yon ay si James. Bukod kasi sa pagod na siya sa biyahe, hindi rin siya komportable sa mansyon na yon. Unang kita pa lang ni James sa bahay ay hindi na maganda ang pakiramdam niya. Nakikisama na lang siya dahil wala rin naman siyang magagawa. Pero kakaiba ha, ngayon lang ako nakarating sa ganito. Walang magandang mansyon sa Maynila eh. Tsaka parang ang sentimental at aesthetic yung datingan, no? Wika na Lance, na tinitingnan pa ang kisame ng mansyon. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin si Tasha. May kasama itong isang ali na sa palagay niya ay edad 50 na. Si Aling Marta nga pala ang kasama ko dito sa mansyon. At pati na rin itong si Itim. Napatingin pa sila sa isang aso sa gilid na masama ang tingin sa kanila. Tila ba may balak itong sakmalin sila? Magandang gabi po sa inyo, Aling Marta. Magandang gabi po. Bati ng dalawa habang wala pa ring imik si James. Magandang gabi rin sa inyo. Ang sabi sa akin ni Tasha tinulungan niyo raw siyang makauwi rito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo ha. Buti na lang at nakita niyo siya. Ngayon lang kasi nangyari ang ganito. Kadalasan kasi kapag magkasama sila ng aso niyang si Itim, hindi naman siya naiiwan. Ewan ko nga ba dito sa asong ito at bakit naunang umuwi? Natawa pa ang ali. Ganon din si Lance at Elon. Ang mahalaga po nakauwi na si Tasha. Napakadelikado na kasi sa daan eh. Alam niyo na, baka mapaano pa siya. Sabi ni Lance. Kailan po ba nakatira dito, Aling Marta? Tanong naman ni Elon. Marta ang pangalan ko, hindi Mara. At uling ang sinasabi mo. At anong uling ang sinasabi mo? Nagtaka sila sa naging reaksyon ng matanda. Pasensya na kayo. May pagkabingi kasi si Aling Martha. Kaya iba-iba na lang ang naririnig niya. Paliwanag ni Tasha. Nantukuan naman oh. Bingi tapos bulag. Siguro yung sunod natin makakausap dito, pipi. Pabulong naman na sabi ni James. Siniko naman siya ng dalawa para sawayin. Ayos lang yun, Tasha. Dapat nga magpasalamat kami kasi nagtiwala ka kagad sa amin. Alam mo ba, loko-loko mga taga Maynila, pero iba kami sa kanila. Siya nga pala, hindi pa kami opisyal na nakakapagpakilala. Ako nga pala si Elon, ito naman si Lance, at yung tahimik lang na parang tanga, si James naman yan. Sad ni Elon na nakangiti. Maraming salamat ulit sa inyo ha. Pasensya na kayo at kapilang yung naihanda ko. Nako, Tasha, ayos lang. Huwag mong isipin yun, no? Sa susunod ka na lang bumawi. Total, tagados lang naman ang bahay namin eh. Tila nasasabik na wika naman ni Lance. Ngumiti na lang din ang babae. Lumagok muna ng kape ang dalawa. Feel na feel nila ang kapaitan ng kape, pero hindi nila pinahalata na sobrang sama ng lasa. Nagawa pa nga nilang puriin si Aling Marta para sa pagtitimpla. Kayo mga iho, dapat umuwi na kayo ngayon. Kapag naabutan kayo ng ama nitong si Tasha, sigurado gagawin kayong lechon nun. Sabi ng ali sa kanila. Hinawakan ni Tasha si Aling Marta sa balikat at ngumiti kina Lance. Bukod sa pagiging bingi, medyo may problema si Aling Marta sa, alam niyo na, dito. Tinuro pa ni Tasha ang kanyang sentido. Tumango na lamang si Lance at Elon. Pero si Aling Marta na ang nagsilbi kong ina. Sa kabila ng kondisyon niya, napakamaalaga niya. Nagawa niya akong palaki ng maayos. Sumang-ayon naman ang dalawa doon. Kitang-kita naman kasi kung gaano kabait si Tasha. Makalipas lang ang halos 1 oras na kwentuhan, nagpaalam na rin ang tatlo. Hinatid sila ni Tasha at Aling Marta sa pintuan. Kumaway pa magkakaibigan nang sumakay na sila ng van. Tila kinilig naman si Lance nang makapasok na sila. Walang niyang kape yan. Tumagal ng 1 oras. Natatawa na lamang na sabi ni Elon. Paano hindi tatagal? Napakasama ng lasa. Sagot naman ni James. Ito naman si James, walang pakisama. Sana ininom mo na lang. Baka mamaya ma-feel bad si Aling Marta kasi konti lang ininom mo.
Napapailing na lang si Lance. Eh di sana ikaw uminom. Humiga na lang si James sa likuran. Pansin ko lang, kanina ka pa bad trip. Ano ba problema mo? Oo, Elon. Hayaan mo na. May stress ka lang. Hindi na nila pinansin si James sa likod. Pinaandar na lamang ni Lance ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang minuto, ay nakarating na rin sila sa Sitio 2. Madali nilang nahanap ang pinapagawang bahay ng magulang ni Lance. Dahil sa Sitio 2, yun lang naman ang nag-iisang bahay na ginagawa roon. Malaki-laki rin pala to, pre. Sabi na lamang ni Elon. Oo, pre. Kaso, hindi pa nga tapos. Kilala mo naman si Papa at Mama, hindi ba? Gusto nila yung maganda at maayos na bahay. Kaya talagang ginagastusan nila ito. O tara, pasok na tayo. Sabi ni Lance. Eh si James. Hayaan mo na lang, baka magalit pa kapag ginising. Natuwa si Lance na makapasok na sila sa bakuran. Nakatabas kasi ang mga damo. Malusog at buhay na buhay din ang mga halaman sa gilid. At ang nirequest ni Lance na garden ay sinisimulan na rin buuin ng mga gumagawa ng bahay. Sa kanyang mga nakita, masasabi niya na talagang nakatutok ang mga manggagawa sa kanilang bahay. Kinuha ni Lance ang susi sa kanyang belt bag. Agad niyang binuksan ang pinto at pinindot ang switch ng ilaw. Mabango at malinis ang sala na bungad sa kanila. Yun nga lang, isang mahabang sofa lang ang naabutan nila. Gawa nga ng hindi pa nabibilhan ng kagamitan ang bahay na yon. Pag-upo ni Elon sa sofa ay tila pulbo na umeri ang mga alikabok. Maubo-ubo pa ang binata dahil doon. Langya, pre. Parang ganito yung uso kapag nagbabagsakan ng nuclear bomb eh. Tanga ka kasi. Alam mo namang hindi nagagamit tong bahay na ito. Umupo ka pa dyan. Pagpagan mo na lang. Sabi ni Lance kay Elon. Iniwan na muna ni Lance ang kaibigan sa sala. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Hindi pa nakatiles ang sahig ng parting yon. Wala pa rin pader sa kaliwang banda at dulo. Tanging ang isang silid lamang ang naroon ang medyo maayos. Palagay ni Lance ay doon natutulog ang iba nilang trabahador. Binuksan niya ang pinto ng silid na yon at wala siyang nakitang tao. Tanging mga naiwang kalat lamang na mga nag-inuman. Maingat siyang naglakad dahil wala pa ring sahig ang ibang parte. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone para magsilbi niyang ilaw. Hindi pa siya nakakarating sa dulo ay may napansin na siyang isang haligi. Oh, ano ito? Tanong niya sa sarili nang makita ang isang tela na nakasabit. May laman yon sa loob. Pagtingin ni Lance ay nalaman niyang mga bawang pala. Iniwan dito yung bawang, mga tulig. Dapat sa kusina ito eh. Dismayadong sabi ni Lance. Kinuha na lamang ang mga bawang at dinala niya sa kusina. Wala siyang kaalam-alam na may iba palang dahilan kung bakit yon naroon. Nang malinis na ni Elon ang sopa, ay naglatag na rin siya ng banig sa sala. Maswerte sila dahil bukod sa malamig, wala ring lamok sa bahay na yon. Si James ba? Hindi ba talaga nating gigisingin? Tanong ni Elon. Nag-aalala ito dahil higit na mas malamig sa labas. Nakabukas kasi ang sliding door ng van. Ilala mo yon. Kapag yun na doon sa tulog, aawayin ka pa nun. Sagot naman ni Lance habang may tinitingnan sa cellphone. Oo nga pala. Bahala na siya dun. Kung manigas siya. Patawa-tawa na lang si Elon. Maya-maya pa ay nakaramdam na sila ng antok. Naunang makatulog si Elon dahil kachat pa ni Lance ang kanyang ina na nasa Maynila. Idagdag pa na mahina ang signal kaya napuyat talaga ang binata kakahintay na makapag-send ng mensahe. Buisit, doon na nga ako sa taas. Sabi ni Lance, sabay tayo. Napatingin siya kay Elon na sobrang sarap ng tulog. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Tanging mga huni ng kuliglig na lamang ang kanyang naririnig. Napapaplos pa siya sa kanyang sariling braso dahil sa lamig. Kakahanap niya ng signal ay muntikan pa siyang malaglag. Mabuti na lamang ay nakakapit siya sa haligi. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Punyemas, buti na lang gising pa si Lord. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ina, ngunit humihina talaga ang signal. Kaya ang ginawa na lamang niya ay lumabas na lang siya ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, bigla niyang naalala si James. Naisipan niyang gisingin na lang ang lalaki dahil
baka magkasakit na yon sa sobrang lamig. Ngunit pagdating ni Lance sa van, nagtaka siya dahil wala na ang kaibigan doon. Medyo kinabahan siya nang makita niya ang kabilang pares ng tsinelas ni James. Ano ba to? Ganito yung mga nasa horror movie Naiiwan yung isang tsinelas kapag pinatay yung tao. Seryoso niyang sabi. Pumunta siya sa gilid-gilid ng sasakyan, ngunit wala na roon si James. Nababahala na siya na baka kung ano na ang nangyari sa lalaki. Bad trip naman Ano ba nangyari sa hinayupak na yun? Paglingon niya sa kalsada ay may narinig siyang kaluskos. Lalapitan niya sana nang biglang may humila sa kanya papunta sa likuran ng sasakyan. Tinakpan nito ang kanyang bibig. Huwag kang maingay. Sabi ni James na patingin-tingin pa sa harapan. Baho ng kamay mo, inayupak ka. Ano bang meron? Tanong ni Lance na dumudura-dura pa. Pwe! Hindi ko alam kung ano yung nakita ko Pero kanina paggising ko, may nakita akong babaeng mahaba ang buhok niya. Pero nagtataka ako kasi gumagapang siya. Para siyang parang aswang. Oo, James. Tigilan mo nga ako. Hindi ka naniniwala. Huwag ka nga maingay, gago ka. Babatukan sana ni James si Lance, pero nanahimik na yung kaagad. Sumilip sila ulit sa harapan. Maingat at marahan. Hindi inaasahan ni Lance na makikita nga niya ang sinasabi ni James. Natanaw niya ang isang babae na nakadapa. Maliwanag ang buwan noon kaya kitang-kita nilang dalawa. Nakatingin pa ang babae sa direksyon kung nasaan ang bahay nila. Ayan pre, parang may tinitingnan siya sa bahay ninyo Sabi ni James. Oo nga no. Hindi ako naniniwala sa aswang pero langya, totoo pala. Pabulong pang wika ni James. Mabilis silang nagtago sa likuran ng sasakyan nang lumingon sa kinaroroonan nila ang babae. Sa bilis ng tibok ng puso ni Lance ay para siyang aatakihin sa puso. Hindi kaya lapain niya tayo? Kinakabang tanong ni Lance. Hindi na nakapagsalita si James. Maging ito'y kinakabahan na rin. Nang muli silang sumilip sa harapan, ay nawala na ang nakadapang babae. Nakikiramdam lamang ang magkaibigan. Mga ilang sandali lang ay narinig nila na tila may tumatapak na sa mga tuyong dahon. Napalunok ng laway si Lance. Noong mga sandaling yon ay gusto na lamang niyang tumakbo. Pero pinipigilan siya ng kanyang kaba. Kaba na unti-unting lumalamon sa kanya. Takot na takot ang magkaibigang James at Lance sa mga sandaling yon. Ang tanging nilang nagawa ay magkulong na lamang sa loob ng van. Habol nila ang kanilang hininga. Nang muli silang sumilip ay nakita ng gumagapang na palayo ang babae. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Nang masiguro nilang ligtas na sila, ay dali-daling lumabas ang dalawa. Mabilis silang tumakbo papunta sa loob ng bahay. Uy, kising! Kising! Pinagsasasampal ni James sa mukha ni Elon para mas madali itong magising. Uy, ano ba? Nangya naman to, natutulog yung tao Naiinis si Elon at naibato pa ang madungis na unan. Tulog ka ng tulog, inaasong na tayo. Sabi naman ni Lance. Hindi pa yun pumasok sa utak ni Elon dahil sa nag-aagaw na antok at pagkagising ng diwa. Kaya ang ginawa ni James ay siniguan siya sa mismong tenga niya. May aswang! Agad na lumayo si James nang aambahan siya ng suntok ni Elon. Elon, may aswang kanina sa labas. Ano, babae siya. Di ba James? Babae no? Uutal-utal na sabi ni Lance. Mga ilang sandali lang ay tuluyan nang nabuhay ang diwa ni Elon. Ano? Aswang? Seryoso ba kayo? Baka mamaya prank lang yan Di mo ba napansin? Si James ang nagsasabi. Di ba hindi yan naniniwala? Ngayon believer na yung gago Sabi pa ni Lance at senyas kay James. Akala ko nga hindi totoo Pero kanina kasi nagising ako dahil sa kakaibang tunog. Aswang pala talaga yun. Sandali, bakit niyo ba pala ako iniwan sa van? Mga siraulo din pala kayo hindi ka nga namin ginising kasi magagalit ka na naman. Ano ba? Kasalanan pa namin? Oo, Lance. Kasi kung hindi ako nagising kanina, baka kung ano na nangyari sa akin. Sandali. Totoong aswang yung nakita nyo? Sabat naman ni Elon at tumayo na rin ito. Paulit-ulit ka, oo nga. Tugon naman ni James at siya naman ang umupo.
Natahimik silang tatlo. Pare-pareho silang napapaisip. Makikita sa kanilang mukha ang takot. Para mabawasan ang pangamba ay iniba na lamang ni Lance ang usapan. Bukas ng tanghali, nandito yung mga trabahador namin. Ako rin kasi magpapasahod sa kanila eh. Kaya bukas, hindi tayo makakapagpahinga rito kasi gagawa sila. Isan tayo? Tanong ni James. Bahala na. Kung dumalo kaya tayo kay Tasha? Suwestyon naman ni Elon. Hindi pa man nagsasalita, alam na ni Elon na tutol si James sa kanyang sinabi. Hindi kami na lang ni Lance kung ayaw mo, dito ka lang. Tumulong ka maghalo ng simento. Ano ka? Kasama ako. Wala naman akong gagawin dito eh. Ngumisi pa si James. Alam nyo, parang si Tasha talaga yung kababata ko noon eh. Hindi ko lang talaga matandaan kasi sobrang tagal ni. Wika ni Lance. Hindi naman bulag yung kababata mo, di ba? Tanong naman ni Elon. Malay mo, nabulag noong mawala ako. Alam mo yun, mas pinili na lang niyang mamuhay sa kadiliman kaysa mamuhay sa mundo na wala ako. Nagkatinginan si James at Elon. Napabugan na lang sila ng hangin dahil sa pandidiri. Pero mga pre, mag-iingat kayo ah. Kung talagang may aswang dito, hindi tayo dapat masyadong pag-alagala. Punteriya ng mga aswang ang mga dayo. Saad ni Elon at seryosong tumingin sa dalawang kaibigan. Sa puntong yon ay hindi na nakasagot si James at Lance. Kahit na anong gawin nilang pagtanggi sa kanilang isip, hindi yun mawala-wala. Pagkatapos ng usapang yon, ay pilit na lamang nilang makatulog. Mga bandang 3:00 na nang dalawin sila ng antok. Kinabukasan, maaga silang nagising dahil maaga rin dumating ang mga trabahador. Pinamumunuan yun ni Mang Tongge. Kakilala ito ng mga magulang ni Lance kaya malaki rin ang tiwala ng binata rito. Ay nako, na-store mo ba namin kayo? Nako, ngayon pala kayo dumating. Akala ko sa makalawa pa, hindi tuloy kami nakapaganda. Nahihiyang sabi ni Mang Tongge nang abutan silang nakanganga sa sala habang natutulog. Ayos lang. Actually, kagabi pa po kami dumating. Hindi ko na kayo pinuntahan kasi baka nagpapahinga na kayo. 9:00 na rin po yata kasi yun kagabi. Sabi ni Lance. Tumango naman na matanda. Saan ba kayo ngayon? Gagawa na kasi kami ngayon ng maaga para bago mag-Nobyembre matapos na yung second floor. Kahit saan na lang kami, Mang Tongge. Pwede naman kaming gumala-gala muna. Sandaling natahimik si Mang Tongge at ang mga kasama nito sa sinabi ni Lance. Sumeryoso ang kanilang mga mukha. Bagay na nakapagpaisip kay Lance. Gagala ba kamo kayo? Okay lang yan. Basta pagdating ng gabi, wag na kayo dadaan sa sitio sa isa. Diretso na lang kayo rito sa bahay. Mamayang gabi naman nandito kami. Umaalis kami rito ng 8:00. Sabi ng Mang Tongge. Po? Bakit po? Ano pong meron sa sitio 6? Nagtatakang tanong ni Lance at napatingin pa siya sa dalawang kaibigan. Sa lahat ng sityo, sa isang pinakamalaki. Sa sobrang laki nito, may aswang na namamalagi. Wala kaming alam kung sino, pero mag-iingat kayo doon. Hindi yun basta aswang lang. Nang aatake talaga sila ng tao. Nagtayuan ang balahibo ng magkakaibigan sa kanilang narinig. Pangiti-ngiti lang si Elon sa gilid pero malapit na itong maihi. Habang si James naman ay kunwaring may tinitingnan sa cellphone. Pero ang totoo ay natatakot na rin. Totoo po talaga ang aswang? Paniniguro ni Lance. Tumango lang ang matandang si Mang Tongge. Nang tingnan naman ni Lance ang iba pang trabahador, ay sumang-ayon sila sa sinabi ni Mang Tongge. Pero huwag niyo masyadong isipin ang aswang. Takot din naman yan sa mga tao, lalo na kapag alam nilang lalaban sila. Tumawa na lang si Mang Tongge, pero alam nila na pinapagaan lang ni Mang Tongge ang kalooban nila. Para maging magaan ang aura ng paligid ay iniba na lang din ni Lance ang usapan. Sakto nagugutom na sila kaya nagtanong na lang siya sa matanda. Saan po ba may makakainan dito? Nagugutom na po kasi kami. Diretso kayo. Sa bungad ng 3, meron doon. Sabihin nyo, kilala nyo ako para walang mangursunada sa inyo. Saad ni Mang Tongge. Sige po, salamat po. Agad na lumabas ng bahay ang tatlo. Naglakad sila papunta sa 3. Medyo maaliwalas naman ang lugar kapag maliwanag. Yun nga lang, ang lalayo ng mga kasunod na bahay. Kapag nagawa na bahay nyo, titira ka dyan? Tanong ni Elon.
Hindi no, ang boring dito. Buti sana kung makakasama ko si Tasha. Sagot ni Lance. Type na type mo yung si Tasha, no? Baka nakakalimutan mo, may GF ka sa Maynila. Pagpapaalala naman ni James. Hayaan mo na si Lance mag-cheat. Nang sa ganun makaranas naman ng karma. Inakbayan ni Elon si Lance habang natatawa. Bago sila makarating sa Sitio 3, nakasabay nila sa paglalakad si Tasha. Tuwang-tuwa naman si Lance noong mga sandaling yon. Nabuo na agad ang araw niya nang makita pa lang ang maamo at magandang mukha ng babae. Tasha, ako ito si Lance. Kasama ko si James at Elon. Saan ang punta mo? Huminto ang babae. Katatapos ka lang mamalengke, pauwi na ako. Magluluto kasi ako. Ha? Sandali. Wala yata yung aso mo. Baka mawala ka na naman yan. Nag-aalala lang sabi ni Lance. Kabisado ko naman ang daan dito. Huwag lang sa labas ng kapihan. Ngumiti ang babae na siyang nagpagana naman kay Lance. Walang paglagyan ng kanyang saya. Nasabi mo magluluto ka. Sakto, gutom na kami. Naghahanap din kasi kami ng makakainan. Aray! Uy, Elon, kapal ng mukha mo ah. Siniko ni Lance si Elon para sawayin. Kung ganun, sumama na kayo sa bahay para mapaglutuan ko kayo. Ang tagal na rin mula nang may nilutuan akong bisita. Nakangiti naman ang babae kaya ramdam ni Lance na hindi ito napipilitan. Sigurado ka ba? Tanong ni Lance. Tumango na lang ang babae. Ay nako, mga mapagsamantala. Sabi na lang ni James. Sabay-sabay na silang naglakad papunta sa Sitio 6. Nang makarating sila, ay nakaabang na sa kanila ang asong si Itim. Winawagayway pa nito ang mahabang buntot. Mas maamo na ito kumpara nung gabi na una nila itong nakita. Nasaan si Aling Marta? Tanong ni Lance. Nagpapahinga lang. Tara, pasok na kayo. Tumambay muna sila sa sala. Gaya ng una, madaldal si Lance at Elon, habang si James naman ay nag-uobserba lang sa paligid. Halos magdadalawang oras na silang naghihintay nun. Nagbibiruan na nga si Lance at Elon na baka buwaya ang niluluto ni Tasha. Ngunit ganoon pa man, matyaga pa rin silang naghihintay. Oh, ayan na. Sabi ni Lance ng pabulong. Pre, tingnan mo si Tasha oh. Parang hindi bulag oh. Sabi naman ni Elon. Siyempre bahay nila to. Malamang kabisado na niya. Buwang ka ba? Inilapag ni Tasha ang isang malaking mangkok na may laman ng nilagang karne. Nakangiti pa itong nagsalita sa kanila. Pasensya na kuya ah. Ito lang kasi yung kaya kong lutuin eh. Ay, naku. Huwag kang mahiya. Ang galing-galing mo nga eh. Sa Maynila, yung mga bulag doon, kumakanta lang. Dito sa kapihan ako, nagluluto pa. Tumawa si Lance at Elon. Dala na rin siguro ng gutom kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ako na lang kukuha ng kanin ha. Nasaan ba yung kusina nyo? Tanong ni Elon. Ay, hindi. Ako na. Tasha, ikaw na nagluto. Hayaan mo na si Elon na gamitin naman niya yung mata niya na maghanap ng kanin. Upo ka na lang dyan. Wala nang nagawa ang babae nang paupuin nito ni Lance. Samantala, nagtungo naman si Elon sa gilid ng bahay. Doon niya kasi nakita na nanggagaling ang tira-tirang usok. Ayos, ito pala yung kusina ha. Parang litsunan ah. Sambit ni Elon sa sarili. Pagkakuha ni Elon ng kaldero ng kanin, may napansin siyang kakaiba. May naiwang kasing balat sa may mahabang lamesa. Inakala niyang balat ng baboy yun. Okay din pala itong baboy na to ah. May tato. Napatitig si Elon doon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Iba ang naiisip niya sa balat na yon dahil ang balat na yon ay may marakang pangalan ng isang tao. Sa isip-isip ni Elon, tao lang naman na nagpapatato ng pangalan. Lily and Lovely? Mukhang pangalan pa yata ito ng dalawang bata ah. Noong mga sandaling yon, ay bigla na lang nagbagong pakiramdam ni Elon. Kutob niya ay may tinatago ang babaeng si Tasha. Pinalo-palo ni Elon ang dibdib niya dahil hindi niya maawat ang tibok ng kanyang puso. Na makabuelo ay bumalik na rin si Elon sa sala. Balisa siya na inilapag ang kaldero ng kanin. Napansin niya na nakatingin sa kanya ang dalaga kahit pa alam niyang bulag ito. Sinubukan na lamang ni Elon na alisin ang kanyang mga weirdong naiisip.
Pero sa totoo lang, nag-iiba na ang tingin niya kay Tasha. Habang abala si Lance sa kakadaldal sa babaeng inaakala niya kababata niya, tahimik lang si Elon. Napansin siya ni James noong mga sandaling yon, kaya tinanong siya nito. Oh, bakit? May problema ba? Bulong ni James. Gagi, wala. Sagot na lamang niya. Oh, tara na. Kain na. Gutom na ako. Kayo ba? Hindi pa gutom? Masayang sabi ni Lance. Ganado itong kumuha ng kanin. Wala rin nagawa si Elon kundi ang kumain na lang din. Hindi naman siya nahihiya siya. Ayaw niya lang mahalataan ni Tasha na meron siyang nakita. Sabay-sabay silang kumain nung umagang yon. Masarap naman ang luto ng babae. Para kay Elon, yun ang isa sa masarap na natikman niya. Ngunit hindi niya maiwasan na mag-isip ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Nababahala siya sa ideya na paano kung ang kanilang kinakain pala ay karne ng tao. Lahat ng yun ay naiisip niya dahil sa nakita niyang balat na may nakatatak na 2 pangalan. Muling tiningnan ni Elon si Tasha. Sa malayo na ang tingin ng babae at tumatawa na lang sa sinasabi ni Lance. Habang abala sila sa pagkain, bigla nilang narinig ang tinig ni Aling Marta na humihingi ng tulong. Nakatinginan sila. Pagdako ni Elon ng tingin kay Tasha, napansin niya na nakasarado na ang mga kamao nito. Ano yun? Tanong ni Elon na marinig nila si Aling Marta. Ako na titingin. Baka napaano na si Aling Marta. Pagpipresenta ni Lance. Ako na lang, maupo na lang kayo. Sabi naman ni Tasha. Agad na tumutol doon si James. Eh di ba bulag ka? Paano mo titingnan? Napatigil ang babae. May punto naman kasi si James sa sinabi niya. Hindi alam ng babae kung anong isasagot niya sa binata. Kaya bago pa man ito makapagsalita, si Elon na ang nagpresenta na puntahan ng matanda. Kinakabahan siya pero yun ang paraan niya para malaman kung ano pa ba ang pwede niyang matuklasan. Ako na, kumain na kayo. Agad na tumayo si Elon at pinuntahan si Aling Marta. Naiwan silang tatlo sa hapagkainan. Noong mga sandaling yon, si Lance naman ang nakapansin ng pagiging hindi komportable ni Tasha. Nakikita ni Lance na nanginginig ang kamay ng babae. Gusto niya sanang tanungin si Tasha ngunit hindi niya alam kung bakit siya nag-alinlangan. Tasha, nasaan ba yung mga magulang mo? Mukhang hindi mo naman kamag-anak si Aling Marta, di ba? Seryosong tanong ni James. Napatingin ito kay Lance. Nabasa ni Lance na tila may gustong tumbukin ang kanyang kaibigan. Kaya hinayaan niya na lang. Nasa kabilang lalawigan kasi sila. May negosyo kasi kami doon. Sabi ni Tasha. Negosyo? Anong negosyo? Dugtong pa ni James. Negosyo namin. Aba ka? Oo. Tama, aba ka nga. Uutal-utal na si Tasha sa mga sandaling yon habang nakatingin lang sa malayo. Aba ka pala. Eh buti pumapayag silang iwan ka rito sa poder ng isang matandang may kapansanan din. Habang ikaw naman bulag. Pero kayang kumilos mag-isa. James! Tawag ni Lance nang mapansin niyang malapit nang umiyak si Tasha. Bumuntong hininga na lamang si James. Maya-maya lamang ay nakabalik na si Elon. Kalmado at maaliwalas naman ang itsura nito. Kaya kampante silang wala namang nangyaring masama kay Aling Marta. Oh, ano nangyari? Tanong ni Lance. May nakita lang si Aling Marta na alupian. Ayos na siya. Umuwi na muna kayo. Bulong na sabi ni Tasha. Ala, hindi pa kami tapos kumain Sabi naman ni Lance. Tama si Tasha. Kailangan na nating umuwi. Tara na. Sabay na lang tayo magluto. Tara na kasi. Sapalitang hinila ni Elon si Lance at lumabas na rin sila ng mansyon. Tasha, salamat Sigaw na lamang ni Lance. Ngunit ang asong itim lang ang tumugon sa kanila sa pamamagitan ng pagtahol. Bago sila lumabas ng pinto ay tiningnan pa ni Elon ang babae. Tumingin lang din sa kanya ito. Bagay na ikinabigla ni Elon. Ngunit hindi na lamang niya yon masyadong binigyan ng pansin. Nainis naman sila sa kanilang biglang pag-alis. Pakiramdam kasi nito ay nabastos nila ang babae. Nakakainis naman kayo. Hindi ba kayo nahihiya?
Nag-effort yung tao na paglutuan tayo tapos iiwan nyo kagad. Nakakaisang subo pa lang kaysa niluto niya. Alam mo Lance, bulag ka. Ang daming pwedeng mapansin sa loob ng mansyon na yun pero nakatuon lang ang atensyon mo kay Tasha. Buwelta naman sa kanya ni James. Sigurado kasi ako na si Ana yun eh. Yung kababata ko dati. Nakita ko yung balat niya sa ilalim ng braso niya. Siya yun. Bakit ba pinag-iisipan niyo siya na masama? Lumapit si James sa kanya at lumingon-lingon sa paligid. Paano kung si Tasha pala yung aswang na nakita natin kagabi? Anong gagawin mo? Sa lubong ang kilay ni Lance na natawa na lang ng papilit. At ano naman pruweba mo? May bulag bang aswang? Malakas ang kutob ko na may tinatago siya. Sa kung paano siya magsalita. Ramdam ko na hindi totoo yung iba niyang sinasabi. Ay nako James, puro ka na lang kutob eh. Kung sa korte, hindi ka paniniwalaan. Nakakahiya kayo. Pagalit na nauna nang naglakad si Lance. Hinayaan na lang siya ng dalawa niyang kaibigan. Samantala, naiwan naman si James at Elon sa daan. Napansin ni James na tahimik si Elon, kaya ito naman ang pinagbalingan niya. O ikaw Elon, alam kong may naiisip ka. Sa tingin mo, si Tasha kaya ang aswang na nakita namin? Anong napapansin mo sa kanya? Ay nako, umuwi na muna tayo James. Nagugutom na talaga ako eh. Sabi ni Elon at naglakad na rin palayo. Samantala, nauna namang nakauwi sila sa kanilang ipinapagawang bahay. Abala pa ang mga tao roon ng mga sandaling yon kaya sa garden muna siya tumambay. Nilapitan siya ni Mang Tongge. Napansin kasi siya nitong tulala. Lance, nakakain na ba kayo? Tanong na matanda at mupo ito sa gilid niya. Oh, hindi pa po Mang Tongge. Di ba sabi niyo may aswang dito sa kapihan? Pag-iiba ni Lance. Aswang? Oo, meron nga. Kailan pa yung huling pagkakataon na nakakita kayo ng aswang sa lugar na ito? Napaayos ng upo si Mang Tongge dahil doon. Sige. Hindi na ako magsisinungaling sa inyo, ha? Sa katunayan, nung nakaraang buwan lang may naamatang aswang sa bukid. Lalaki siya. Tapos, makalipas lang ng isang araw, babaeng aswang naman. Pero nitong mga nakaraang araw, wala. Siguro dahil nag-iingat din sila. Kasi yung mga tao aware na sa kanila. Bale, ready rin ang mga tao sakaling lumusob sila. Kwento ng matanda. Mang Tongge, may nakita rin po kaming aswang ni James kagabi. Babae, gumagapang siya sa daan. Mukhang naghanap siya ng mabibiktima kagabi. Buti na lang talaga, hindi niya kami nakita. Napatayo si Mang Tongge nang marinig ang sinabing yun ni Lance. Ano? Totoo ba yan? Opo, nakita po talaga namin kagabi. Sandaling hindi nakapagsalita ang matanda. Baka sa mukha nito ang kaba. Dito lang muna kayo sa bahay, ha? Mag-uutos ako ng tao para bumili ng maraming bawang. Nawala kasi yung nakasabit sa haligi na nilagay namin, Mang Tongge, nasa panganib ba tayo? Nag-aalalang tanong ni Lance. Bumuntong hininga si Mang Tongge. Oo, Lance. Dapat kasi sa akin na lang pinaasikaso ng mga magulang mo ang lahat at hindi na kayo nagpunta dito. Ayos lang sana kung sinabihan nila kayo tungkol sa sitwasyon ng lugar na ito. Hindi kasi naniniwala mga magulang mo sa mga aswang Kung ako nga lang may-ari ng bahay na ito, hindi ko na ito ipapatapos Napapailing na sabi ni Mang Tongge. Natahimik na lamang si Lance ng mga sandaling yon. Tinapos na rin ni Mang Tongge ang kanilang usapan dahil marami pa silang gagawin. Maya-maya lang din ay nakauwi na si James at Elon. Sinamahan siya ng dalawa sa garden. Pagsapit ng tanghali ay sumabay na lang din silang kumain sa mga trabahador. Hindi pa rin pinapansin ni Lance ang dalawa. Para kasi sa kanya ay sinira ni James at Elon ang pagkakataon na ipaalam kay Tasha na siya ang kababata ng babae. Sumapit ang gabi. Maagang pinauwi ni Mang Tongge ang mga trabahador. Hindi man sabihin na matanda ang dahilan, ngunit alam na yon ni Lance. Mga iho, makakasama niyo ako ngayong gabi sa bahay na ito. Sabi ni Mang Tongge habang nagtutulong-tulong silang linisan ng bakuran. Bakit to? May problema po ba? Tanong ni Elon. Tumingin si Mang Tongge kay Lance bago nagsalita. Sinabi sa akin ni Lance na nakakita raw kayo ng aswang kagabi. Mas magandang kasama niyo ako dahil ako ang taga rito at matagal na sa lugar na ito. Tumango si James.
Maraming salamat po. Sa totoo lang, natatakot din po kami. Kung pwede nga lang kaming umuwi sa Maynila, ginawa na namin eh. Kaso, may aasikasuhin pa itong papeles si Lance sa probinsya na ito. Basta, makinig kayo sa akin ha. Marami na akong nilagay na bawang sa palibot ng bahay. Hindi sila makakalapit. Huwag lang kayong lalabas ha. Mga dayo pa naman ang punterya ng mga aswang. Sumang-ayon na lamang ang magkakaibigan. Dakong 8:00 na ng gabi ay naghahanda na rin silang matulog. Katatapos lang din nilang kumain nun. Naglatag na lang sila ng malaking banig na kakasya para sa kanilang 4. Nang magkakatabi na sila sa higaan, ay nairita na si Lance kay Elon dahil sa likot nito. Uy, Elon, ang likot mo naman. Dahil mo pa bulating inasinan eh. Ano ba problema mo? Nakita ni Lance na parang balisa ang kanyang kaibigan. Aligaga ang mata nito at hindi makausap na maayos. Bumangon si James at biglang sinampal si Elon. Sa puntong yon ay parang natauhan ng binata. Uy, ano ka ba Elon? Kanina ka pang hapon ganyan. Ano ba kasing iniisip mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Inis na tanong ni James. Sandali, alam mo nangyayari sa inyo? Singit naman ni Mang Tungge. Tumayo si Elon. Pabalik-balik itong naglalakad sa kanilang harapan. Hindi na natiis ni Lance ang inis niya kaya bumangon na rin siya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Elon. Uy, kumalma ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Nag-aalala ng sabi ni Lance. Huminga ng malalim si Elon. Pre, si Tasha. Oh, ano si Tasha? Sabi ko na aswang yun eh. Sabi ni James. Ngunit hindi siya pinansin ni Lance. Pre, si Tasha at saka si Aling Marta. Taknang tinapay naman, ano nga? Inalugpa ni Lance si Elon para tumino ito. Nasa panganib ang buhay nilang dalawa. Napatayo si James sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang maririnig niya. Ang nasa utak lang kasi nito ay si Tasha ang aswang. Anong pinagsasabi mo? Manahimik ka nga muna, James. Hindi aswang si Tasha at si Aling Marta, mga pre. Matagal na silang hostage ng mga aswang sa mansyon na yun. Ito pre ito, basahin nyo. Sulat ito na binigay sa akin ni Aling Marta nung pinuntahan ko siya. Inabot ni Elon ng kapirasong papel. Agad din naman binasa ni James at Lance yun. Maging si Mang Tungge na nalilito sa nangyayari ay nakibasa na rin. Nakalagay sa sulat na yan na bata pa lang si Tasha kinuha na siya ng mga aswang. Pinakasal si Tasha sa anak ng boss nila na aswang. Pre, feeling ko wala silang magawa kasi mayayaman na aswang daw yung mga yun. Papatayin sila kapag tumakas sila. Habang binabasa ni Lance ang sulat ay nanginginig ang kamay niya. Magkahalong takot at galit ang nararamdaman nito. Nung pinuntahan ko si Aling Marta, hinihila siya ng mga nilalang na nasa hagdanan pababa ng basement. Kutob ko, mga aswang yung pre. Kailangan natin silang iligtas. Elon naman, bakit ngayon mo lang sinabi? Kaninang umaga mo pa ito nalaman eh. Pasigaw na sabi ni Lance. Dahil ayaw ko mapahamak sila kanina. Papatayin sila ng mga aswang kanina kung sinabi ko kaagad. Kasama na tayo run. Sagot naman ni Elon. At dahil sinabi mo na ngayon, ibig sabihin gusto mo na sila mapahamak? Sarkastiko namang tanong ni James. Sorry, hindi ko alam ang gagawin ko Lumapit sa kanila si Mang Tungge. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero heto, dalhin nyo. Bala yan ng baril. Ilagay nyo sa tagiliran nyo. Epekto lang yan sa loob ng kalahating oras. Bigay sa akin yan ng kakilala kong albularyo sa 3. Inabot ni Mang Tungge ang 3 bala ng baril na galing pa sa kanyang pitaka. Maraming salamat po, Mang Tungge. Wika ni Lance. Alam nyo, ayaw kong lumabas kayo. Pero dahil sabi nga ng kaibigan mo na may nasa panganib, papayagan ko kayo. Basta, umuwi kayo ng ligtas ha. Maliwanag ba yon? Opo, Mang Tungge. Mga pre, tara na. Punta natin sila Tasha. Nauna nang lumabas ng bahay si Lance. Napapailing naman ang lalaking si James. Ay naku, ano pa nga bang magagawa namin? Lumabas ng bahay ang 3. Karipa sila ng takbo. Nasa sitio 5 pa lang sila ay natanaw na nila si Aling Marta na nasa gilid ng kalsada. Umiiyak ito habang nakaupo. Aling Marta! Sigaw ni Lance. Paika-ikang tumayo ang matanda at nang makalapit ay niyakap agad nito si Lance. Napansin nila na may sugat ang matanda sa paa at nagdudugo pa.
Nung mga sandaling yon, ay labis ang kanilang awa sa matanda. Maging si James na siraulo ay nahabag din sa kaawa-awang itsura ni Aling Marta. Anong nangyari sa inyo, Aling Marta? Si Tasha, nasaan? Natatarantang tanong ni Lance habang nakahawak sa magkabilang pisngi na matanda. Dahil sa liwanag ng buwan ay nakita ni Lance ang pagragasahan ng luha na matanda na labis na kumurot sa kanyang puso. Aling Marta, sabi mo sa amin, nasaan na si Tasha? Tanong ni Lance sa matanda. Ano nga Kasya? Tanong na matanda. Naalala nila na bingi nga pala matanda. Sa halip na maiyak na rin sana si James ay biglang umurong ang luha niya. Aling Marta, ang sabi ni Lance kung nasaan daw ba si Tasha, yung babae po na kasama ninyo. Si Elo naman na nagsalita na nung mga sandaling yon ay medyo nahimasmasan na. Anong ambulansya? Mga loko-loko kayo ha! Hindi pa ako mamamatay! Si Tasha nasa panganib! Si Tasha! Kawawa naman! Dinala siya ng mga amo naming aswang! Kunin niyo siya! Wika na matanda na umiiyak pa rin. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Inayos pa ni Lance ang pagkakabikas niya sa pagbabaka sakaling maintindihan na siya ni Aling Marta. Ano? Nasagasaan siya? Hindi siya nasagasaan! Ano pa tong mga ito? Nakikiusap ako sa inyo na iligtas niyo si Anastasia! Pagkarinig ni Lance ng pangalang yon ay naalala na niya ang nakaraan. Sa pagkakataon na yon ay sigurado na siya na si Tasha ang kababata niya noon. James, pwede bang ihatid mo muna si Aling Marta kay Mang Tongge? May sugat siya, kailangan siya magamot. Sabi ni Lance. Ano? Bakit ako? Mas mindful si Elon kaysa sayo. Sige na, nakikiusap ako sayo. Napatango na lang si James kay Lance. Wala na siyang magawa. Titiisin na lang niya siguro kung sakaling magkaroon sila ng malabong pag-uusap na matanda. Oo na. Sige na, ako nang bahala rito. Nay, tara na. Alis na tayo. Galis! Sinong may galis? Hoy, wala akong galis! Hindi na lamang pinansin ni James ang sinabi ng matanda. Inalalayan na lang niya ito sa paglalakad. Samantala, nagpatuloy naman si Lance at Elon sa pagpunta sa sitio 6. Di kalaunan ay natanaw na rin nila ang mansyon. Kinakabahan silang dalawa dahil ang tahimik ng bahay. Hindi sila naging kampante. Sandali silang tumambay sa likuran ng mataas na halaman. Tara na, hindi tayo pwede mag-aksaya ng oras. Baka mawala ang bisa ng bala ng baril eh. Sabi ni Lance. Matapang nilang pinasok ang mansyon. Wala silang dalang kahit na anong armas. Wala silang inabutan sa sala. Kaya dali-dali nilang pinuntahan ang sinabi ni Elon na hagdan pababa ng basement. Ngunit nang marating nila yon, ay wala rin doon si Tasha. Bago sila umalis, pinagmasdan muna nila ang basement. Sa palagay ng dalawa ay doon sinasagawa ng mga aswang ang kanilang ritual. Marami kasi mga kandilang itim, mga imahe ng demonyo at higit sa lahat, naroon din ang ribulto ng isang lalaking nakahubad na may pakpak at buntot. Saan natin hanapin si Tasha dito? Ano ba? Kung nakakausap lang kasi natin si Aling Marta ng maayos eh. Dismayadong sabi ni Elon. Malabong pumunta sila sa sitio na bababa ng 5 kasi pagdating ng 4, medyo mas marami ng bahay doon. Kahit magkakalayo, may makakakita sa kanila. Libutin pa natin tong 6. Ito ang pinakamalaking sitio eh. Hindi nawawala ng pag-asa si Lance noong mga sandaling yon. Mas lalo pa siyang ginanahan lalo pat kilala na niya ang pagkatao ng babae. Sa dulo ng sitio 6, tara na! Bago umalis ay dumampot ang dalawa ng kahoy. Hindi nila alam kung makakatulong ba ang kahoy na yon. Ang mahalaga na lang sa kanila ay magkaroon ng kahit anong pagkakataon para makapalag. Pagkaraan ng halos 20 minuto ay napahinto sila na makita ang grupo ng mga tao na nasa bukid. Parang may hinahanap ang mga yon. Mabilis silang nagtago sa nakasandal na kariton sa gilid ng daan. Walang duda, aswang ang mga yan, bulong ni Lance. Oo pre, yung pinakamatangkad sa kanila, yan yata yung humila kay Aling Marta. Sagot naman ni Elon. May napansin naman si Lance doon. Parang wala si Tasha. Ibig sabihin, hindi nila kasama. Baka nakatakas. Aalis na sanang dalawa sa pinagtataguan nila nang biglang naramdaman nila na may tao pala sa kanilang likuran. Pagharap nila
ay nakita nila ang isang lalaki na pangit ang mukha. Nakadapa ito at nasa aktong lulundag na sa kanila. Mabuti na lamang ay alerto si Lance. Pinalo niya agad sa ulo ang lalaki. Sinundan naman yun ni Elon ng 2 palo. Mahilo-hilo ang lalaki sa ginawa nila. Kaso nga lang, sumigaw ang lalaking aswang. Tinawag nito ang iba nitong kasamahan na nasa bukid. Naloko na! Elon, takbo! Parang maubusan ng lupa ang dalawa sa sobrang bilis nilang tumakbo. Pagtingin nila sa likuran, ay gumagapang ang mga aswang at ang iba naman ay tumatalon-talon sa puno. Batid nilang yun ang huli nilang buhay sakaling maabutan sila ng mga halimaw na yon. Pre! Sandali saglit! Sabi ni Elon na matanggal sa paa niya ang sapatos nito. Ano ka ba? Iwan mo na yan! Langya ka naman oh! Hinawakan nila sa kwelyo si Elon at sapilit ang hinila. Uy! Original yun! Gago naman to! Ano ka ba? Mamamatay na tayo, sapatos mo pa yung iniisip mo! Wala nang nagawa si Elon. Masakit man sa kanyang kalooban na iwan ng bago at limited na sapatos ay tinanggap na lang niya. Nakalayo sila sa mga aswang. Nagawa nilang iligaw ang mga yon nang lumiko sa kanang kalye. Sa palagay nilang dalawa ay palabas na sila ng kapihan. Pinakadulong bahagi na ng sitio 6 ang kanilang tinakbo. Nagpahinga sila sa likuran ng sirang tricycle. Wala pang 1 minuto ay nakarinig sila ng kaluskos sa loob ng tricycle. Bagay na nakadagdag sa kanilang kaba. Hinanda nila ang kanilang pamalo. Pagsilip nila sa loob, nakita nilang nakasuksok doon ang isang babae. Tasha? Tawag nila sa babae. Pagangat ng babae ng tingin ay agad na yumakap si Tasha sa binata. Thank you Lord! Hindi mo na kami pinahirapang makita siya! Pabulong na sabi ni Elon. Ano? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hawak-hawak nila sa magkabilang pisngi ng babae. Ayos lang ako. Nagawa ko silang takasan kanina nang dumaan kami sa taniman ng mga bawang. Si Aling Marta, nakaligtas ba siya? Pinatakas siya kapalit ko eh. Kumalma ka lang, Tasha. Ligtas na si Aling Marta. Muling niyakap ni Lance ang babae. Ramdam na ramdam ni Lance ang matinding takot sa kalooban ni Tasha. Nanginginig si Tasha. Umiiyak ito sa tuwa. Dahil sa loob ng maraming taon ay nakahanap na rin siya ng kakampi. Uy! Mamaya na kayo maglandian, ano ba? Umanap muna tayo ng mas ligtas na lugar, no? Para makapahinga at makapag-isip tayo ng paraan. Pilit na pinag-iwalay ni Elon ng dalawa. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Karipas na naman sila ng takbo. Nakalabas na sila ng kapihan. Base kay Tasha, ang dinadaanan nila ay papunta na sa kabilang barangay. Pero mahaba-haba pa ang kanilang tatakbuhin. Kaya hindi sila maaaring maging kampante. Habang tinatahak ang daan, bumilid sila nang makita ang isang ilog. Nagtago sila sa malalaking bato. Sa puntong yon ay saka lamang sila nakahinga na malubag. Tasha, di ba bulag ka? Bakit ganyan ka? Bakit diretsong tingin mo sa akin? Nagtatakang tanong ni Lance. Pumunas muna ng pawis ang babae saka nagsalita. Hindi ako bulag. Nagpanggap lang ako na bulag para isipin ng mga amo namin na wala akong kakayahang makatakas. Ginawa ko na yun mula pa nung 10 taon ako. Paliwanag ng babae. Ibig sabihin, nung nakita ka namin sa daan, hindi ka talaga bulag nun? Hindi. Sa katunayan, makakatakas na sana ako nun at makakalayo. Natakasan ko na yung asong nagbabantay sa akin. Nung kinuha niyo ako, akala ko mga aswang din kayo kaya hindi ako nagpalata na may nakikita ako. Sumama ako sa inyo kasi iniisip ko na tauhan kayo ng amo naming aswang. Kaya nagpanggap ka na rin na bulag? Oo. Naku, sorry. Hindi ka na sana namin hinati sa mansyon. Hindi ka na sana aabot sa ganitong sitwasyon. Nakalaya ka na sana. Nahihiyang sabi ni Lance. Umiling ang babae. Hinawakan nito ang kamay ni Lance. Nagpapasalamat din ako na binalik niyo ako kasi hindi ko kayang iwan si Aling Martha. Kahit na ganun siya, naging ina siya sa akin sa loob ng halos 13 taon. Pinunasan ni Lance ang tumutulong luha sa mukha ng babae. O sige na, huwag ka na umiyak. Kasama mo na kami. Tasha, paano nga pala yung aso mo si Itim? Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Elon. Hindi kayo dapat maawa sa aso na yon. Aswang si Itim. Siya ang nagbabantay sa akin sa tuwing lalabas ako.
Kaya nung umaga na lumabas ako, hindi ko siya kasama. Hindi sila makakalabas sa umaga dahil sa sikat ng araw. Sagot naman ni Tasha. Kaya pala sila nagtatago sa basement eh. At teka, niyanggaw mo ba kami? May nakita kasi ako sa kusina niyo eh. Pero bakit wala naman nangyari sa amin? Tanong ni Elon. Hindi ko tinuloy ang yanggaw kahit na alam ko kung papaano. Nagpanggap lang ako na ginawa ko yun kasi nandun si Itim. Nahinto ang kanilang pag-uusap na makarinig sila ng mga yabag ng paa. Muli silang nabahala ng pagsilip nila ay nakita nila ang mga aswang. Naglalabas ang mga yun ng mga nakakatakot na tunog. Para silang mababangis na hayop at gutom na gutom. Hindi na tayo dapat magtago kasi naamoy nila ang sugat ko sa kamay. Sabi ni Tasha. Pambira ka naman, bakit di mo na sinabi? Sabi ni Elon. Wala na silang pagpipilian. Tumakbo na lang sila pabalik sa kalsada. Nakita sila ulit ng mga aswang kung kaya't hinabol sila ulit ng mga yon. Lumiko sila sa kaliwang kalye. Habang tumatakbo ay natanaw nila ang isang sasakyan na paparating. Huminto ito sa kanilang harapan at doon nila napagtanto na van pala nila yon. Bumukas ang sliding door at dali-daling pumasok ang tatlo. Timing ka pre ah! Sabi ni Elon kay James. Nagkaintindihan kayo ni Aling Marta? Hingal na tanong ni Lance. Hindi no, si Mang Tunggi ang nagturo sa akin. Sabi na lang ni James at ngumiti naman sa kanila si Mang Tunggi. Nako, salamat sa Diyos, ligtas ka! Wika ni Aling Marta at niyakap nito ang babae. Paglingon nila sa likuran ay nakasunod pa rin ang mga aswang. Mabilis na gumagapang ang mga yon. Kaya naman mas lalo pang binilisan ni James ang pagpapatakbo. Para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang makitang wala na ang mga aswang. Salamat sa Diyos, tayo ay nakaligtas. Wika ni Mang Tunggi. Sinong may tigdas? Sabat naman ni Aling Marta. Natawa na lamang sila sa sinabi na matanda. Naiyak na lamang sila sa tuwa. Buong akala niya kasi ay magiging katapusan na nila. Akala niya ay hindi nila maililigtas si Tasha sa kamay ng mga aswang na bumihag sa babae. Anong gagawin natin pre? Iniwan natin yung bahay ninyo. Sabi ni James habang nagmamaneho. Wala akong pakialam sa bahay. Ang akin lang, ligtas tayo. Lalo na si Aling Marta at Tasha. Sagot ni Lance. Dinamay mo pa si Aling Marta. Si Tasha lang naman ang gusto. Para kang tanga, Elon ha? Makalipas ang ilang sandali ay natahimik na rin ang loob ng sasakyan. Nakatulog na si Tasha sa tabi ni Aling Marta. Hindi naman maiwasan ni Lance na pagmasdan ng babae. Ngayong tapos na ang lahat, may pagkakataon na siya para sabihin sa babae na siya ang batang lalaki noon na kasakasama niya. Na si Lance ang batang lalaki na nagligtas kay Tasha nung muntika ng madula sa bangin ng babae. Malapad ang ngiti ni Lance. Walang paglagyan ng kanyang tuwa. Hindi niya inaasahan na darating ang puntong yon. Guys, diretso tayo ng Maynila. Doon na muna tayo titira. Doon tayo sa bahay ko. Magsisimula tayo. Gusto ko na tayo ang maging bagong pamilya ni Aling Marta at ni Tasha. Sabi ni Lance. Napatango na lamang sila James at Elon. Tagumpay silang nakaalis sa probinsya ng South Cotabato. Pag-uwi nila ng Maynila ay dala-dala nila ang hindi makakalimutang karanasan. Isang karanasan na nagbukas muli ng panibagong kwento para kay Lance. Isang karanasan na sumubok sa katatagan ng kanilang kalooban. Isang karanasan na susubukan niyang tabunan ng mga panibagong masasayang alaala kasama ang dalagang si Anastasia. Wakas.